Saan ka na kanina? Ano tayo usapan natin? Ayun po, sir. Sir, nung po una niyo pong ilabas po si Kalabaw niyo, ano po yung initial reactions ng mga tao po tungkol sa kanya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kasi yung ingredients yun eh. Basta alam ko lang na okay, tanggap siya. Alam, madami, marami nire-recognize eh. Marami recognition sa Catholic Mass Media Award na bigyan sa kagad ng sa Alipin Comics. So, nanalo ko dyan ng Catholic Mass Media Award 2 times na. Marami na, parang sinasabi na gusto namin tuloy mo. Kasi diyan ka lang naman magkakaroon ng tapping sa likod na. Sige, tuloy mo yan, okay yan. Although marami rin tumatawag na negative talaga, pero in-expect mo naman yun talaga. Ginagawa ko lang na, ginagawa ko siya constructive. Hindi naman na ma-apekto ng negative kasi sanay naman ko sa criticism. Ginagawa ko positive. Kailangan ko kasi. Correct ko yun. Ganun ko naman sila pin-place. Basta pin-correct ko lang para matimpla. Sir, tungkol po dun sa mga negatibo niyo, sir, ano po yung mga criticism nila na hindi niyo po makakalimutan hanggang ngayon? Criticism isa sa mga criticism na hanggang takot ako talaga. Hindi ko makakalimutan ang panahon ng Marcos talaga. Ayaw nila kasi pag-drawing si Marcos na matindi. Kaya tayo, si Melda, mas mataas si Melda kay kasi ayaw nila yun. Lumabas sa comments ko taas talaga siya. Bakit? Hindi ko maintindihan. Basta cartoon siya. So ginagawa ko gano'n. Tapos yung issue na tuloy-tuloy talaga, hindi ko mapigil. Sinasabi na nun. Kasi nung babato mga loyalist nung araw eh. Nung araw, babato yung building, bato yung kusina. Kaya patigil naman ng publisher niya. Tama na, baka batuin tayo. Na wala, hindi naman lang kita siya binabato yun. So kanya-kanyang ilagan na lang yan. Hindi ilagan talaga. Isa mo, damay siya. There was a time na inimbitahan ako, tinawagan ako. Punta kami sa isang building, may dala siyang attaché case. Sanay ako sa ganun eh, kasi may mga, sa advertising kasi pag may kliyente kang gagawa kang advertisement, ganun ang usapan. Kita ka, tapos gawa tayo ng product. So pumunta ako, tapos dinala ako sa isang, parang building na hindi tapos. Dapat pala doon pala nagduda na ako. Umakyat kami sa... Tapos wala mga opisina. Umakyat kami sa 4th floor ata. Yung 5th na. Hagdanan lang. So pagdating sa taas, in-offer niya ako ng tigil mo yan kung strips. Dito yung pera. Ganyan. So, ganyan. So masasya ka rin eh. Kasi hindi ka pa nakaka-experience ng ganun corruption, Kasi nga, sa sili mo lang napapanood yung mga ganyan. So, hindi rin ako nakainig. Sabi, kasi tama na yan. Ayaw na presidente, ganyan. So, sinabi ko, kasi pag-isipan ko po, buti na lang, at that time, hindi ko talaga kailangan pera, hindi mo ako kapit sa patalin. Later ko na lang naisip, kunyari nasa hospital yung anak ko pala, baka i-grab mo yun, no? Kasi kailangan na. So, nung pumunta ako sa opisina, kinuwento ko sa publisher. Tapos nanginginig yung tuhod ko ng ganyan, no? Kasi sabi niya, buti hindi mo tinanggap kasi hawakan ka sa leeg. Once konting pera mahawakan mo siya, ganun pala yung environmental journalism. Kasi bago kami sa diary, bagong diary pa lang kami. So, buti pala hindi ko tinanggap. Otherwise, hindi na ako makakakomment politically. Lagi na sasabihin, pagtagal-tagal na, binabanatan mo sa politika. May lalabas na issue na, tumatanggap yung pera. Kurap ka na. So, kakalat na ito. So, yun, parang hindi ko kalimutan. Iba naman libel case na dinamay lang ako kasi Dibinesya, kinikarikature ko yung malaki tenga. Laki talaga ng tenga, parang elepante. Ganun sa karikature eh. Ini-exaggerate mo yung features. Lalo na pagkalaban mo, no? So, exaggerate ko talaga. Hindi ako dapat kasama sa libel case dahil yung nila-libel lang naman.
yung nasa stock box, yung newspaper, yung dun sa sine-editor. Kung wala rin yung pangalan mo, hindi ka kasali. Sila lang ang humanap. Ako sinimit pa akong yun yung mga experience na makakalimutan talaga. So maganda experience din kasi hindi mo basta-basta na experience ng mga artist ng ganun na karanasan. Sir, kasi po, napansin po namin dito, bakit ang Sir, yung pong drawing niyo po ay may magkaiba. Yan po. Nag-evolve talaga. Nag-evolve. Siyempre, kasi nung una, kasi ang comics ang comics ko nung araw, nag-umpisa yan talaga. Bago yung dyaryo namin eh. Yung newspaper namin ganyan. Magde-deadline yan. Kunyari, kailan ilabas na natin 5 o'clock yan. Kasi ipiprint pa yan, ganyan. Parang bago kami sa field ng press. Yan. So, nung ginagawa namin lahat kami may deadline. Pag yung newspaper ay may bakanting space pa siya roon sa baba, usually, pag nandun pa yung writer, dagdagan, di ba? Sa mga magazine, lalagyan ng poem niya. Yung layout, gagawin blurb yan, lalaki, para mapuno niya ang layout. Sa newspaper, wala nang time sa ganun. Wala nang writer. Eh, artist kami yung pinakalas na umuwi. Gawin mo nga ng paraan to. So, nilagyan ka ng... Kasi pahaba siyang ganun lagi sa puti, sa magkitan eh. Diyan, sa baba. So, nilalagyan ko ng comics. Comic strips. Basta dudrawing lang. Kasi inaantay. Dalihan mo. Ganun na. Demanding. Pressure. Talagang ganun talaga kasi pag hindi mo dinalian, may ipit yung proofreader. Tapos yung paste up. Maraming department na dadaanan dahil galing sa akin. Tapos na yung writer. Ako na yung sa akin na di para ako nasisi doon. Kaya dali mo para hanggang doon sa printer, aantayin ka. So, ang dami nag-rush. So, drawing ka lang, drawing. Sa paspasan. So, yung character dyan, hindi mo naman iniisip na, ay, magko-comics ako. Hindi. Nanganak na lang na magiging comics artist ako. Kasi dahil doon sa space, lagyan ko kayo ng comics. Nung araw, nilalagyan lang ng design eh, nakasawa. So, nung nagkaroon ako ng comic strips dyan, nagkaroon ng following biglang punta. Buti na lang, sinampal. Gusto namin talaga sampal. Kaya pinabatok-batok ako na rin sa comics mo. So, pareho yung sentiment na rin there. Di tinuloy na, naging tuloy yung space na. So, nagde-develop, kunyari yung mukha, yung kalabaw ko. Hindi ba talaga yun? Hindi pareho ng mga, si Shouts sa Pinas. Talagang iniisip talaga yung character, ganito the-draw si Snoopy, ganito. Si Walt Disney, ganito ko the-draw si... Sa akin talagang spontaneous. Nangyari na lang talaga. Kaya po nag-i-improve ang kanyang face. Nina? Kasi po tingnan niyo po sir dito. Sige. Tapos biglang dito. Ngayon cute na siya. Opo, cute na siya. Medyo cute na siya ginagawa. Hindi naman siya matulis yung sungay. Hindi mahaba ito masyado. Kasi ano yan eh. Drawing mo lang basta ganun, no? Hindi ko siya ginawa ng karakter, gagawin ko si... Pati yung mga caricature na nilalagay ko dyan, nililimit ko yung lines para cute lang siya. Kasi pag nilagay mo maraming lines, ang liit eh. Didilim na yung mukha. Kaya niisip mo, dot na lang muna. So, ganyan ang nangyari dyan. Kaya nag-iiba-iba ang face. Kasi hindi ko siya pinlano na magiging comics artist ako. Gagawa ko ng isang karakter. Wala. Dapat kasi nagpaplano. Kunyari mag-start ka talaga ng comics. Nagpaplano ka na ng karakter eh. Ano bang gagawin ko? Estudyante. Ito yung estudyante. Extra yung teacher. Nandun lahat yan. Ito yung kaaway niya sa school. Pinaplano mo lahat yung karakter. Nandun na. Nalaman ko na lang yan. Naging comics editor na ako na asan yung ano mo, characters mo. Asan yung synopsis na istorya mo. Pero kami na. Asa-tasa lang. Tasa na yung ano. Dahil na namin hiningi. So, sabihin, ganun pala dapat. Kasi natututo ko na lang based on experience. Na ganda pala yung ganyan. Tulad niya. Pangit pala na. Buti na lang. Kaya mo rin na rin yan.
ito. Sir, kung halimbawa pong ano,